Sa wakas mga tol, sumagot na ang Iran at naipadala na ang kanilang naging tugon sa pinakahuling peace proposal ng Estados Unidos sa pamamagitan yan mga tol ng Pakistan. Ano ang naging sagot ng Iran mga tol? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, mula rito sa UNTV News and Rescue. Ito yung iniintay ng marami kung ano yung magiging sagot ng Iran dito sa pinakahuling peace proposal ng Estados Unidos. At ito'y pwedeng maging daan para talaga magkaroon na ng ganap na kapayapaan dito sa Middle East. So panoorin natin itong balita at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Mga tol, samahan ninyo ako. Naipadala na ng Iran ang tugon nito sa pinakahuling peace proposal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Pakistani mediators. Ayon sa Iranian media, nakatuon ang tugon sa pagtigil ng digmaan sa iba't ibang lugar kabilang ang Lebanon at pagpapanatili ng maritime security sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. So doon nakatuon yung kanilang naging tugon. Okay? Sa pagtigil ng mga pag-atake, digmaan, pero ang Amerika kasi nakatuon yan mga tol dun sa nuclear. Hindi yung pagbubukas nitong Strait of Hormuz kasi ginagamit ng Amerika yung kanilang blockade para i-pressure ang Iran, para gipitin sila, para gutumin sa madaling salita. Kasi diyan din nagmumula yung kanilang source of income ng Iran. Dito sa mga barko, dito sa Strait of Hormuz, yung mga pumupunta doon sa kanilang Iranian port, bumibili ng langis. Kaya yan ang pinipigil mga tol ng Amerika. So hindi natin alam kung ano magiging sagot dyan ni Trump. Mamaya, tingnan natin mga tol. Iginiit naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa kabila ng usapin ng negosasyon at dialogo. At sabay nito, naglabas din umano ng bagong direktiba ang liderato ng Iran para sa pagpapatuloy ng operasyon laban sa mga kaaway nito. So meron ba tayong aasahan mga tol na kapayapaan? Meron kasing naging sagot na dyan si Donald Trump. Di ba sabi, nagbigay na daw ng tugon ng Iran. So sa isang report mga tol, eto tingnan natin. Sabing ganon dito sa Fox News, I have just read the response from Iran's so-called representatives. I don't like it. Sabing ganon mga tol. Hindi daw gusto ni Donald Trump yung naging tugon ng Iran. Totally unacceptable. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. So daling salita mga tol, wala na namang nangyari. So wala na naman tayong aasahan na talagang magiging kapayapaan dyan dahil patuloy na hindi nila tinatanggap magkabilang panig. Ganon din pag nagbibigay ng proposal ang Iran, ayaw tanggapin ni Trump. Pag nagbibigay ng proposal ang Amerika, ayaw tanggapin ng Iran. So wala talagang nangyayari mga tol. At eto isa pa mainit na balita mga tol. Mga barko may barko na naman dito sa Gulf region ang muling nakaranas na mga pag-atake. Kaninong barko to mga tol? Pag-usapan natin, panoorin natin pa rin mula rito sa UNTV News. Patuloy ang pangamba ng international community sa posibleng muling paggala ng digmaan sa gitnang silangan. Wala hindi nga sila magkasundo sa mga proposal nila di ba? Totally unacceptable. I don't like it, sabing ganon ni Donald Trump. So eto, patuloy ang bakbakan nila bagamat may ceasefire pa yan Posibleng muling paggala ng digmaan sa gitnang silangan kasunod ng sunod-sunod na insidente sa Strait of Hormuz. Isang bulk carrier ang tinamaan na hindi pa matukoy na projectile malapit sa baybayin ng Qatar. An IRGC drone kamikaze attacked a bulk carriers in Qatar's territorial waters northeast of the port of Mesaid. As a result of the strike, a small fire broke out on board the vessel but there were no casualties. Buti naman, Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nagkaroon ng maliit na sunog sa sakyang pandagat matapos ang insidente. Ngunit agad itong napatay at walang naitalang casualty o oil spill. Sinabi naman ng Qatari Defense Ministry na isang drone ang tumama sa freighter habang papasok ito sa kanilang karagatan mula sa Abu Dhabi. Okay, mula daw sa isang drone ang tumama sa kanila. Sa hiwalay na insidente, iniulat din ng United Arab Emirates at Kuwait ang mga drone attack sa kanilang airspace.
Ayon sa UAE, matagumpay nilang naharang ang 2 drone na galing umano sa Iran. Habang sinabi naman ng Kuwait na nakadetect sila ng mga hostile drones noong madaling araw ng linggo. Lalong tumindi ang tensyon matapos magbabala ang Iran laban sa bansang sumusunod sa sanctions ng United States. Ayon kay Iranian Army spokesperson Muhammad Akriminia, mahihirapan ng makatawid sa Strait of Hormuz ang mga sasakyang pandagat ng mga bansang sumusunod sa parusa ng Washington laban sa Iran. O kasi may sanctions ang Iran eh. Binigyan din pa nito na hindi umano magagawang ganap na harangan ng United States ang rehiyon sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga warship nito. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ng mga mambabatas ng Iran ang isang panukalang batas para maging opisyal ang pamamahala ng Iran sa Strait of Hormuz. Oo, gagawa sila ng opisyal na batas para maging ganap na sila na ang magmamanage o magkokontrol ng Strait of Hormuz. Pero di ba ito isang international waters? Kailangan yan sang-ayunan ng international law o international kung sino man ng mga kinauukulan. Hindi pwedeng sila lang magpasya. Di ba? Kasi halimbawa, ito, daanan yan mga tol ng mga barko. Maraming mga bansa ang naging apektado mula ng kanilang i-hostage ito, mula nung kanilang piliting kontrolin, isarado dahil nga sa nangyayaring digmaan dyan. No? Tapos ngayon, ganun pa rin. No, ganun pa rin mga tol, kahit na sabihin na nating tigil putukan, medyo payapa, tahimik, bagamat nagbabakbakan pa rin sila, nagtitirahan pa rin sila, pero ganun pa rin mga tol. Hindi pa rin ganun katulad nung dati na napakaraming dumadaan na barko dyan. Ngayon, ano pa rin? Manaka-naka pa rin, ilan-ilan pa rin, tas nandiyan pa yung US blockade, no? Kabilang sa mga probisyon ng panukala ang posibleng pagbabawal sa pagdaan ng mga barko mula sa mga itinuturing na hostile states. Samantala, nagbabala rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps na IRGC. posibleng targetin nila ang mga may kaugnayan sa Amerika sakaling muling atakihin ang mga Iranian tanker. Ang babala ay kasunod ng insidente kung saan pinaputukan umano ng isang US fighter jet ang 2 Iran flag vessel sa Gulf of Oman noong Biyernes. Sa kabila nito, nananatili pa rin nakabinbin ang peace proposal ng United States para formal na matapos ang digmaan sa Iran. Hindi na, may naging sagot na ang Amerika. Yun nga yung pinag-usapan natin kanina bago pa itong video to. Yung peace proposal ng United States pinadala nila sa Iran. So hinihintay ng marami yung magiging tugon ng Iran dyan. So ipinadala na ng Iran yung tugon nila sa Pakistan. At sabi nga ni Trump, mga tol, ito balikan natin, I have just read the response from Iran's so-called representatives. I don't like it. Sabing ganun ni Trump. Hindi niya daw gusto. Totally unacceptable. Thank you for your attention to this matter. So walang nangyari mga tol dun sa ano na yan, proposal na yon. Ayon sa mga ulat, hinihintay pa rin ng Washington ang formal na tugon ng Tehran sa panukalang magwawakas muna sa labanan bago talakayin ang mga sensitibong mga issue tulad ng nuclear program ng Iran. Hindi gusto ni Trump. Ngunit ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, lalong nadaragdagan ang pagduda ng Iran sa United States pagdating sa diplomasya. Ayon kay Araghchi, ang mga paglabag umano ng Estados Unidos sa ceasefire ay lalong nagpapalabo sa posibilidad ng matagumpay na negosasyon. Mukhang malabo na rin talaga eh. Samantala, nakatakda namang magpulong ang mga defense minister mula sa mahigit 40 bansa upang talakayin ang posibleng multinational mission para mapanatili ang seguridad ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Pangungunahan ng United Kingdom at France ang mga talakayan kaugnay ng planong pagpoprotekta sa mga international shipping route sa oras na humupa ang labanan. Jack De Ocampo. Pero alam nyo mga tol, kung sumali lang din talaga yung ibang mga bansa doon sa panawagan ni Trump para tuluyang mabuksan itong Strait of Hormuz, sa dami ng mga warship na yon, diba, na pwedeng pumunta sana. Halimbawa, buong puwersa ng NATO, kung talagang tumulong lang sana yung NATO, medyo tapos na sana yung problema dyan eh. Diba? Kaso hindi, ayaw nila sumali. Which is, para sa akin, tulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, okay din yun eh. Para hindi na lalong lumala pa yung sitwasyon eh. Okay na yun. Diba? Ngayon, sinimulan niya ng Amerika, ipakita talaga nilang kaya nilang tapusin yan. No? Doon naman masusukat ngayon kung ano ba talaga kakayanan ng Amerika, mga tol. Pero, sana naman is
matapos na yan, magkasundo na sila, no? Pareho silang hindi nagkakasundo sa mga proposal nila eh. Buti sana kung sila lang din ang naaapektuhan eh. Anyway, anong inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang to? Pwede kayo magbigay ng inyong opinion at reaction sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal T. Peace out.